Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo ha. Kung nasan man kayo ngayon, nasa Europa man kayo, nasa Amerika, nasa Asia, mabuhay po kayong lahat. No? Ngayon, mga kababayan, magandang araw mula sa inyong lingkod ha. #WalkWithLan. Sa ating episode ngayon ha, pag-uusapan natin ang isang balitang mainit ha, ang drama sa pagitan ni former presidential spokesperson Harry Roque at ng kanyang dating boss si Tatay Digong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung ikaw ay nasa Quezon City, Davao, Los Angeles, Riyadh o kahit saan sa mundo, itong episode na ito ay para sa inyo, lalo na sa ating mga OFW na gustong-gusto ng laging updated sa Philippine politics. Okay, kung bago ka rito ha, kami ang Pinoy Pulse, #WalkWithLan, at ang mission natin ay i-deliver ang pinaka-hard-hitting, fact-based at witty na komentary tungkol sa politika ng Pilipinas. Goal natin, 100,000 subscribers. Kaya't i-click na ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo, no? Sa Hong Kong, Dubai, Toronto at Sydney. At kung gusto mong gusto mo namang kung gusto mong suportahan kami, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong para panatilihing buhay ang channel na ito. Ngayon, bakit nga ba usap-usapan si Harry Roque at si Tatay Digong, no? Mula sa human trafficking allegation hanggang sa ICC detention. Ang mga issue na ito ay hindi lang basta balita, sila ang mga kwentong nagpapakita ng komplikadong mukha ng Philippine politics. Pero bago tayo mag-dive, let's set the stage with a quick story. Si Harry Roque dating human rights lawyer, ngayon ay fugitive sa Netherlands, at si Tatay Digong nasa kulungan ng ICC sa mga dahig. Ano ang nangyari? Let's unpack this with a mix of facts, humor, and a critical analysis. Huwag kalimutan mag-comment sa baba kung ano ang tingin mo sa issue na ito. Sino ang tama, sino ang mali. At kung nasa abroad ka, sa Dubai, Singapore o London, sabihin mo sa amin kung paano mo nakikita ang mga ganap sa Pinas mula dyan. Okay, kung kilala mo si Harry Roque bilang spokes ni Duterte, baka magulat ka na dati siyang abogado ng mga hinintay natin na magiging boses ng hustisya. Isang law professor, nagturo sa constitutional law at public international law sa loob ng 15 taon. Siyang abogado ng mga biktima ng Maguindanao Massacre at ng pamilya ni Jennifer Laude, isang transhuman na pinatay ng US Marine. Pero plot twist noong 2017 sumali siya sa administrasyon ni Duterte bilang presidential spokesperson from human rights advocate to defending a regime accused of extrajudicial killings. Ouch, ang laking pivot. Pero bakit nga ba nagbago ang ihip ng hangin? Ayon sa kanya, gusto niyang maging boses ng katotohanan sa loob ng Malacanang. Pero ang tanong, did he succeed or did he compromise? Ang mga kritiko tulad ng UP Executive Committee sinabi na nawala ang kanyang kredibilidad dahil sumama siya sa isang administrasyong kinundina sa human rights abuses. Sa kabilang banda, ang mga supporters niya, lalo na ang mga DDS, Duterte Die-Hard supporters, sinasabi na si Roque ay isang strategist na nagbigay ng legal na proteksyon kay Duterte. Okay, imagine si Harry Roque sa isang courtroom drama. Parang Suits, no? Pero sa halip na Harvey Specter, siya ang abogado ng biglang nagpalit ng team sa kalagitnaan ng laban. Objection, Your Honor. Pero wait, I'm switching sides. Ano sa tingin mo, mga kababayan? Loyal ba siya kay Tatay Digong o oportunista lang? Okay, kung ikaw ang magdidesisyon, dapat bang maniwala pa kay Roque? Comment mo yan sa baba at i-share sa mga kaibigan mo sa Jeddah, Doha at Vancouver. Ngayon, pag-usapan natin ang elephant in the room ang kaso ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Si Tatay Digong na ngayon ay 80 years old na, ay nasa kustodiya ng ICC sa The Hague mula noong March 11, 2025 dahil sa crimes against humanity, okay, na may kaugnayan sa kanyang war on drugs. Ang ICC ay nag-akusahan na ang kanyang kampanya mula 2011 hanggang 2019 ay nagresulta sa libo-libong extrajudicial killings. Ang opisyal na bilang ng gobyerno, mahigit 6,000 patay, pero sabi ng human rights groups, pwedeng umabot sa 30 tao, no? Grabe, no? Pero heto ang twist.
ang Pilipinas ay umatras na sa ICC noong 2019. Kaya't bakit pa rin hinuli si Duterte? Ayon kay Roque, unconstitutional daw ang arrest dahil wala na tayong obligasyon sa ICC. Sabi niya, ito ang paglabag sa sovereignty ng Pilipinas, pero ang kabilang panig, sinasabi ng ICC na may jurisdiction pa rin sila sa mga krimen na nangyari bago umalis ang Pinas sa Rome Statute. So sino ang tama? Isipin mo na lang, mga kababayan, si Tatay Digong, dating mayor ng Davao, ngayon ay nasa isang kulungan sa Netherlands. Sa isang banda, may mga sumisigaw ng Free Duterte sa Davao at Zamboanga, habang sa kabilang banda, ang mga biktima ng drug war, mga pamilya sa Quezon City, Manila at Cebu ay humihingi ng hustisya. Ang tanong, is this a case of a strongman being unfairly targeted by a foreign court, or is it finally time for accountability? Kung titignan natin ang mundo, hindi lang si Duterte ang nahaharap sa ganitong klaseng kaso. Si Omar al-Bashir ng Sudan at si Vladimir Putin ng Russia ay may ICC warrants din. Pero ang Pilipinas ang unang Asyanong bansa na may dating leader na hinuli ng ICC. Anong ibig sabihin nito para sa ating international standing? Okay. No, anong tingin mo sa ICC case? Hustisya ba ito o political persecution? I-share mo ang opinion mo sa comments at itag ang mga kaibigan mo sa Singapore, Abu Dhabi at Melbourne. Okay, ngayon balikan natin si Harry Roque. Hindi lang siya spoke sa Duterte, spoke ni Duterte, siya rin ngayon ay fugitive. Bakit? Dahil sa mga aligasyon ng human trafficking na may kaugnayan sa Philippine offshore gaming operators. Pogo, noong 2024, si Roque ay inakusahan dahil sa kanyang koneksyon sa Lucky South 99, isang Pogo hub sa Porac, Pampanga. No, sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC, si Roque daw ay nagbigay ng legal na tulong sa Pogo na ito. From human rights to Pogo? Pero si Roque, anong sabi? Political persecution daw ito. Sabi niya, wala siyang ginawang mali at ang mga kaso laban sa kanya ay gawa-gawa ng mga kaaway ng Duterte camp. Pero heto ang tanong, kung wala kang kasalanan, bakit ka tumakas sa Netherlands at nakablay ng asylum? Sus Mariosep, Harry, anong ganap yan? Parang pelikula ito mga kababayan. Si Harry Roque, dating bida sa courtroom, ngayon ay parang action star na tumatakbo sa Europa. Catch me in The Hague, sipping coffee while applying for asylum. Pero seryoso, ang mga ebidensya laban kay Roque like his meeting with PAGCOR officials ay hindi basta-basta. Ano sa tingin mo? Biktima ba siya o may tinatago? Okay, sa isang panig, ang mga kritiko ni Roque tulad ng Surigao del Norte Representative Ace Barbers ay sinasabi na malinaw ang ebidensya ng kanyang involvement sa Pogo. Sa kabilang banda, si Roque ay ginigiit na siya ay scapegoat ng mga gustong sirain ang Duterte legacy. Ang tanong, is this a case of selective justice or is Roque finally facing the music? Ano ang tingin mo sa Pogo skandal ni Roque? Hustisya ba ito o political vendetta? I-comment mo sa baba at i-share sa mga kababayan natin sa Qatar, Kuwait at New York. Okay, ngayon tignan natin ang mas malaking konteksto. Ang mga isyong ito, ang ICC case ni Duterte, ang mga aligasyon kay Roque, ay hindi lang tungkol sa dalawang tao Sila ay sintomas ng mas malalim na problema sa ating politika. Ang polarization at ang laban sa pagitan ng hustisya at sovereignty. Sa isang banda, may mga gustong-gusto si Duterte dahil sa kanyang tough on crime approach. Sa kabilang banda, may mga humihingi ng accountability para sa mga biktima ng kanyang drug war. Alam nyo, okay, kung ang Philippine politics ay isang teleserye, ito ang Game of Thrones ng Pinas. May mga dragons, DDS, may mga White Walkers, ICC, at may mga traitors, take your pick, Pero seryoso, ang tanong, paano natin maibabalik ang tiwala sa sistema kung mga leader natin ay laging nasa kontrobersiya? Okay, tingnan natin ang rule of law. Ang ICC case ay nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng domestic at international justice. Dapat ba nating hayaang mag-imbestiga ang ICC o ipaglaban ang ating sovereignty? At sa kaso ni Roque, paano natin masisigurong transparent ang investigasyon sa Pogo? Ang sagot ay nasa institutional reforms. Halimbawa, pagpapalakas ng ombudsman at anti-corruption bodies. Ano ang solusyon sa mga ganitong problema? Mag-comment ka sa baba at i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo sa Milan, Tokyo at Toronto.
Okay, mga kababayan ha, mula sa Quezon City hanggang Dubai, mula Davao hanggang London. Salamat sa pagtutok sa Pinoy Pulse ngayon ha. Malinaw na ang mga issue ni Harry Roque at Tatay Digong ay hindi lang personal na laban. Sila ay salamin ng mas malalim na problema sa ating lipunan. Ang ICC case, ang Pogo scandal, ang polarization, lahat yan ay nagpapakita na kailangan natin ng mas transparent at accountable sa gobyerno. Okay, si Harry Roque ha, mula sa human rights lawyer hanggang fugitive, ay isang kwento ng pagbabago at kontrobersiya. Si Tatay Digong ha, mula sa strongman ng Davao hanggang sa ICC detention, ay isang simbolo ng laban para sa hustisya at sovereignty. Pero sa huli, ang tunay na tanong ay, ano ang gusto natin para sa Pilipinas? Isang bansang malaya, makatarungan at walang korupsyon. Isang bansang laging nahuhulog sa drama. Okay, kung gusto mo maging bahagi ng aming misyon na maabot ang 100,000 subscribers, i-click ang subscribe button ngayon, i-like, i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Abu Dhabi at Sydney at mag-comment sa baba kung ano ang tingin mo sa mga isyong ito. At kung kaya mo magpadala ng super thanks please, malaking tulong ito para sa aming team, lalo na para sa mga OFW na gustong suportahan ang aming advocacy. Maraming salamat at hanggang susunod na episode ng Pinoy Pulse, #WalkWithLan. Mabuhay ang Pilipinas!